Good morning mga ka-ALS Agripano ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation Incorporation. Ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo isa namang dagdag kaalaman po sa ating mga learners ang ituturo ko po sa inyo. Ang paggawa po ng concoction na tinatawag ating FEA, yung tinatawag or sa ibang tawag ay fish amino acid po. Isa sa mga concoction po yan siya ng training, ng skills training po ng organic agriculture production po ng ating mga learners po ng Arnold Jansen sa ALS po. At ngayon po, i-discuss muna natin kung ano ang mga materials na kakailangan natin para sa paggawa po ng tinatawag nating fish amino acid or yung FEA. Number 1 po natin dyan, kailangan po meron po tayong isda. At yung pangalawang materials po natin ay yung molasses. Yan. Isa-isahin po natin yan. Sa isda po, ano po ba ang maaring pwede natin gamitin isda na kailangan natin sa ating paggawa ng fish amino acid po? Number 1, ang sagot po natin dyan ay kahit anong klase ng isda po na pwede po nating gawin na fish amino acid yan. At yung pangalawang materials na po natin na tinatawag nating molasses po. Tanong natin paano sir pag wala pong molasses? Kung wala po namang pong molasses, pwede po natin pamalit po na tinatawag nating brown sugar o yung iba naman ay mas kumado sugar pa yung brown sugar or pag wala molasses. Pero pag may molasses po, mas maganda pong gagamitin natin yung molasses. Pag wala po yung brown sugar, pwede naman po natin pamalit po yan sa molasses po. Ano po ba ang function po ng tinatawag nating fish amino acid? Number 1 function niya po pagdating sa hayop or animals ay magiging source po ito siya ng protein. Source po siya ng protein yung fish amino acid po. At pagdating naman po sa tanim, magiging source naman po ito siya ng nitrogen po sa halaman o sa ating mga tanim. Kasi alam naman po natin yung nitrogen, ito yung isa sa mga sangkap na kailangan ng ating tanim nang sa ganun ay mas mapabilis ang paglago ng tanim at magkaroon ng berdeng dahon po yung nitrogen. Yung nitrogen ay tumutulong sa pagpapalaki ng tanim po natin. Yan, ulitin po natin ang source niya po pag sa hayop ay or animals ay protein, pag sa planta man po ay source niya po ay nitrogen. Yan po. Yung mga ano po ba ang procedure na po na paggawa natin ng fish amino acid? Yan po ang number 1 po natin. Bago dyan pala tayo sa procedure, balikan po natin yung ratio. Yung sukat niya ba para maging sakto, maging maayos po ating gagawing fish amino acid po. Ang ratio niya po ay 1:1. Halimbawa, meron po tayong 1 kilong isda. Dapat may 1 kilong asukal din po tayo. Kung walang pong asukal, molasses. Kaya ang ratio po natin 1:1. Kung ilang sukat po ng isda, yun din pa ang magiging sukat ng ating molasses. Okay po, tandaan po natin yun At yung sa isda naman po, pwede rin po natin palang gawin. Gamitin kung walang isda, yung mga tapon na na patapon na ng mga hasang, kaliskis ulo ng isda o lamang loob ng isda, pwede po natin gawin yun sa fish amino acid po. Nang sa ganun hindi po tayo magastos na bibili talaga ng isda na kung anong maring isda po. Kung wala naman po, sa ibang area ay maraming kuhol, diba? Yung kuhol po natin tawag yung snail po ba? Yan, pwede rin po natin gamitin yung snail. Pamalit po siya sa isda. Pero ang magiging tawag na po natin yung kuhol amino acid po siya. Pero ngayon po, focus na po muna tayo sa tinatawag nating fish amino acid po. Number 1 procedure po natin ay ihanda po ang ating mga materials. Ihanda natin materials. Ano bang materials natin? Isda or molasses po, yun number 1, pangalawang materials po natin. Pero bago po yan ka-ALS Agri po, bago po natin gawin yan, make sure na tayo po ay may tinatawag natin PPE, yung personal protective equipment po. Kailangan natin yun sa ating paggawa po dahil kung atin titingnan po sa Philippine Agriculture Standard, kailangan po yun yung PPE nang sa ganun maging malinis ang ating mga gagawin concoction sa organic agriculture production po. At number 2, kailangan po tulad ng may ratio po tayo, pag tayo na po ihanda yung materials, yan, titimbangin po natin yung materials. Yung 1 kilong isda,
kung may 1 kilo po siya, kung ilan na pong grams or kilo man po ang gagawin natin. Make sure na proportion, kung may 1 kilo po tayong isda at 1 kilong molasses, yun po yung pangalawang natin ihanda. Pag nakilo na po natin yun, kailangan din po natin ng hugasan upang sa ganun kung may mga naitlogan po siya ng langaw ay matanggal po ma-eliminate yung mga yung mga itlog ng langaw na yun natin natawag nating itlogan, magiging maggot po yan sa ibang term. At pag hugasan na po natin yun, i-slice po natin. Paano po ba mag-slice? Yung pag-slice wala naman pong prescribed kung gaano kalaki. Mas maganda po sa isang isda, may slice po natin siya ng 3 o 4. Nakadepende rin po yun sa inyo kung ano po mas maganda para po sa inyo, no? Ang yung pangatlo po natin ay pang-apat po natin pag nahugasan na i-slice na po. Yung ating okay, meron po tayong isda, molasses, kailangan din po natin ng lalagyan. Yung ibang term ay grapon po, yung empty bottle ng mga pwede natin paglagyan ng ating concoction. Yun dapat natin ilagay po Okay. Pag mayroon na po tayong lalagyan yun, pwede na po natin gawin yung mag-mixing. I-mix na po natin yung ating concoction, yung ating materials, yung fish at ang ating brown sugar or molasses po At kailangan din po natin sa ating kailangan din po natin sa paggawa ng ating fish amino acid, may kailangan rin po tayong nylon net. Para saan naman po yung nylon net? Ang nylon net po, pag na-mix na po natin, well mix na po yan siya, na molasses pati ang isda, ilalagay na po natin siya ng nylon net po yung loob po, yung pinag-extractan po natin At pagkatapos ng nylon net, lalagyan po natin ng malinis na bato. Sabi natin 5 to 6 na mga bato, wag naman po kalakihan. Ang purpose lang po ng nylon net at ang bato, nang sa ganun masiksik po natin ng extract, masiksik po natin yung materials na ginamit po natin para makaproduce siya ng maraming extract, maraming katas pa yung FEA na po yun natin, yung fish amino acid natin Pag mayroon na po nylon net, mayroon na po yung bato, make sure po sa ating mga ka-agri po linisin po natin yung paligid po ng ating bottle, yung pinaglagay po natin na mixture po na materials pa Pag nalinis na po yun, maaari na po natin siyang takpan. May dalawang klase po yung pagtakip may tinatawag po tayong aerobic and anaerobic. Pero ang more on practice ko po ay pag may takip naman po, anaerobic po yung kung ating empty bottle po natin na pinagmix natin na yung ipipreserve natin may takip, okay na po yun siya. Anaerobic po ang tawag noon. At yung ating namang aerobic na tinatawag, yung mapapasukan ng hangin, yun po mayroon po tayong i-prepare lang po natin ang 2 layer of Manila paper. At kailangan din po natin ng 2 layer of Manila paper, then rubber band na panali po sa paligid ng ating mga ginawang concoction po Okay, pagkatapos po nyon, pagkatapos natin na takpan, lalagyan na po natin ng label. Pinakalas niya po ay label. Yung label po nyo ay lagyan na po natin yung tinatawag DOF, yung date of fermentation, kung kailan nyo po ginawa, at date of harvest, kung kailan harvested. Yung fish amino acid po ay buburuhin po natin or babaguhin natin sa loob ng 15 days. Yan, pagkatapos po ng 15 days, kukunin na po natin yon, sasalain po natin yung extract niya. Yung extract na po yung ating finished product ng fish amino acid, at yung natitira pong sa ibang term ay sapal po yun, ay pwede natin ipakain sa ating mga alagang hayop, or pwede naman pong pandilig na rin sa ating mga tanim po Ayun po ang extract po ayun na po ang ating finished product ng fish amino acid. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung saan yung dosage naman po pag tayo ay ma-extract na po pag halimbawa i-assume na po natin after 15 days, may extract na po tayo ng fish amino acid. Ano ba ang next na natin gagawin? Diba tayo po ay nakapagkuha na ng extract ng fish amino acid. Ang dosage naman po or dosage niya po sa ating tanim at sa hayop. Pag sa hayop po, 2 tablespoon, yung 2 kutsara po ng extract po mismo ng ating ginawang fish amino acid. I-mix na po natin sa 1 litrong tubig.
para pag sa hayop naman po or sa animals, pwede po natin siyang i-mix sa drinking water, paano sa inuman po nila ng tubig. 2 times a week. Pwede po natin gawin sa loob ng 2 beses isang linggo. Pagdating naman po sa tanim, ganun din po, same dosage din po tayo. 2 tablespoon ng extract po ng fish amino acid, then mix with 1 liter of water at pandilig po natin yun sa tanim. Ipa magdilig po, hindi po natin pwedeng direct po tayo sa lupa, didiligan po natin yun. Kasi hindi pa natin siya pwedeng spray po. Tanda po natin, hindi pa natin siya pwedeng spray direct po sa dahon dahil medyo may oil po kasi yun siya, kasi isda nga po, diba? Ang ginawa natin, kaya mas maganda po natin gagawin siya, idilig po natin sa mismong tanim po ng ating mga halaman po. Yun po ang expiration date po ng fish amino acid. Ang expiration date niya po ay mayroon po siyang 6 months to 1 year. Ayun po, 6 months to 1 year po ang expiration date ng ating fish amino acid. Na natin gagawin na fish amino acid? Yun po ang tinuro ko po sa inyo ay isa sa practice ko po bilang isa po sa mga practice po na organikong concoction po, organikong pagsaka po. Ito rin po ay nakabase rin po sa Philippine Agriculture Standard po, dahil sa test daw rin po, tinuturo rin po nila ang ganitong paraan, pero hindi ko po sinasabi na ito po ang best na technique po or technology para sa paggawa po ng fish amino acid. Marami po tayong mga practitioner po na iba't ibang paraan po, pero yung itong diniscuss ko po ay ito ang aking paraan sa paggawa po ng fish amino acid or FAA po. Yan po ang ating mga dapat tandaan sa paggawa ng fish amino acid. At ugaliin po natin sa ating mga ka-ALS Agri po, i-practice po ang organikong pagsasaka, yung or tinatawag natin organic agriculture production. Yan. At ako po ang inyong lingkod, si Efren Namukubunbun, isa po sa mga ALS instructional manager and the same time trainer po ng Arnold Johnson Catholic Mission Foundation and Corporation po ng ALS Kalumpang. Magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. God bless us all.